ulit tayo ng ano. Tapos na tayo sa reCAPTCHA sa may login system natin. So, ngayon, activity natin is OTP or one-time password. So, let's start. Okay, so ano muna natin ang lalaki ng funds natin. So, ayusin ko lang yung funds. Font size. So, yun. Let's say 16. Okay. So, yun. Okay, so integrating with the what is again? Okay, integrating with the one-time password via email or messages, short messages. So, first is open na muna natin si ano natin, application natin. So, PHP Artisan Serve apps. Then, control click lang natin. Nandito tayo. So, no tab. I mean, no, not found kasi inalis ko yung welcome date ko. So, pero nandito pa rin yung login ko. Okay. So, login. I think mali ito. Okay. So, try natin mag-register ulit as a user. So, baguhin natin to. Let's say, RONNIE. Ay, verification ba to? Wala. So, kunin lang natin to. Or sa ano na lang, main email ko na lang. Main email. 01, tapos username yan. Supposed to be contact. 09 0915. Okay. So, sa number ko na lang. Yung sa unang number ko na lang din. Password. Let's say, RONN. Yan. Then, yung recaptcha natin. So, create account. Then, wait lang po natin. So, andito na, nasa login na tayo. Nakapag-create na tayo ng account. So, login lang natin. So, RONNIE. Hindi, mali ito. Main email, Rooney01. Yan. Tapos yung nilagay kong password. And then, login. Okay, so, sa dashboard na tayo. Ngayon, is babalikan natin si login. Dito natin i-integrate si one-time password. So, balik tayo sa may dito. So, first, sabi dito, manage by IP. Okay, implement. Pumunta muna tayo sa Google natin, which is dito, or sa Gmail. Napuntahan ko na siya kanina. Then, manage Google account. And then, security. There we go. Tapos, okay, generate app password. Ano to? Wait lang. Under ng, wait lang. Generate app password. Asan ka? Wait lang, check ko lang ulit. App password. Okay, wait tayo dito. Wala naman si app password dito. So, find na lang natin. Oops. App password. Wait lang, saan ulit to? Generated app password. Yeah, for your device. Nasaan to? Generated app password. Saan ito makikita? Balik na tayo dito. Then, generated app password. Wala naman siya dito. Bakit ngayon? Sabi dito is under ng app password. First, go to Google Apps password and generate a keyword. Google App password. Wala naman. Ito siguro. And then, wait lang natin. So, yun. RON.
Then next natin. So, app password, app name. Anong meron dito? You don't have any apps. You don't have any app passwords. So, what do you mean by this? Ikakopy ko ba to? Yung default. Your app password for your device. How to use it. App name. So, wala siya dito. Wait lang. RONIE. The app name says Laravel copy. Ano ba to? Yung ano? Wait lang, balikan ko lang. Or baka yung... Ano lang kasi yung lagay balat. App password. Or baka saan natin? Application natin. Wait lang ah. Ito, copy natin to. Or hindi. Hindi ko alam. Gagi. App password. Ito natin mag-create dito. Generated app password. So, ayun. Nag-create lang ako. Then, screenshot na lang to. Or copy natin sa clipboard. Ayan. Then, to create a new app specific password, type a name for below it. Okay, so, after that is, ano yung sunod? Configure, what? Ensure you have configured email settings in your env.file. So, babalik tayo dito kay ano. Ito. And then, punta tayo sa env. Then, hanapin natin si email. Ito. So, configure lang natin to. And then, app name yung nakalagay. Okay, so ano ba yung app name natin ulit? Laravel lang naman. So, wait tayo dito. Can I delete this? Then, Laravel lang yung name na pala natin. Laravel. Then, say create. Copy natin to. Control C. And then, screenshot. Baka sakali. Then, done. And then, configure C SMTP o email mailer. Okay. So, SMTP. SMTP daw yung gamit. SMTP. And then, host smtp.mail trap.io smtp.mail trap.io. Then, 2525, your name, mail, username, um, tapos password. Okay, so, let's say, hindi, ito na lang. Right. Then, TLS, encryption TLS. Hindi ko alam to. TLS, and then, your email example.com. So, emailexample.com is RONLIE. Copy ko na lang yung email ko dito. Let's see. Control V, then app name yan. I think hindi na kailangan baguhin yan. Tapos, save ko lang ito. Okay. Tapos, PC Artisan make email, OPT mail. OTP mail. So, create tayo. Ito yung command. Pwede ba yung copy to? Hindi. So, Control G. Oops! Kagi, kinabahan ako dun ah. So, dito pala sa ano, Control G, then, yan. Yung terminal na lang, ba't ganito kasi ito? Okay, so, ano yung gagawin natin? Mail. Ano ulit? Make mail, OTP mail. Okay. So, PHP, ba na lang doon? PHP artisan
make mail OTP mail. So, naka-Pascal case. Okay? Tapos, after creating this, meron na tayong mail na makikita sa my app mail. So, ayun. So, ito na to. Okay. So, I think wala namang babaguhin dito. This OTP plus the OTP blah blah blah. Okay. So, medyo ano ko lang to. Yan. So, return content. Hindi content yung return nito. Return new content, blah blah blah. Okay, so parang wala namang binago. And then, dito, sa dulo niya is return. Um, wait lang, public function content. View name, OTP mail message. This will be the mail view for the email content. Wala namang nabago ah. Need development, envelope, return new envelope, subject OTP mail. Okay. And then, public function content. Yung content view that name, OTP, ito. So, may parang pinalitan siya dito, OTP mail, message. So, try natin i-copy yan. Nasa module, sundan natin. So, OTP mail, wait lang. OTP mail, message. And then, dito naman, naka-array. Another one, with OTP code. OTP, wait lang, naka-array tayo. OTP code. Okay. And then, pass ng value, this OTP. This OTP. So, yun, may error. Anong error? Maybe this thing. Hindi ko alam. Pass natin sa kabila. Yan. Okay, so OTP. Yan. Control S natin ito. Then, ayan, ito undefined property, OTP. $OTP. $OTP, pass the OTP to the view. May view na ba tayo dito? So, let's just leave it there lang muna. Okay, so, achievements, array. So, ayun. Array return. Then, may another ulit dito, I think. Validate OTP and contact phone number. Required numeric. So, saan ito ilalagay? Dito din. So, another function. Mail verify controller request. So may controller to. Scroll lang muna natin yan. And then, ito naman is, hindi ko alam. Validate email required. Request email required email. Okay, I think yung default lang naman to. So, ayun. Okay, so after i-copy yung mga yun, sabi dito is create an email template, resources, views, emails, at template.php. So, gagawa tayo muna ng folder dito sa my views. And then, yung name is emails. And then, ito natin. Then, sa loob ng emails is mag-create tayo ng otp.blade.php. So, right-click lang natin to. New. Say otp.blade.php. Yan. And then, copy lang natin to. Hindi siya nakaka-copy. Ayaw mag-copy. Picture lang. So, yan. HTML. Ba't hindi ko banta? HTML. Yan.
basic structure lang. Wag na. So, doc type. HTML5 na nga lang. HTML5. Yan. So, simple lang. Okay, so, sa title, your OTP code. Okay. Your OTP code. Capital na natin. OTP code. Tapos, dalawang paragraph. Code. Wait lang. Code. Then, dalawang paragraph. P dot P plus P. Okay. So, first paragraph, your code is your one-time password. Time password. Code is then mustache. Okay. Mustache. Then OTP code. OTP code. Okay. Naka-capital C code. Yan. Tapos, sa second paragraph, this code is valid for 10 minutes. Mm-hmm. This code is valid for 10 minutes. Okay. Save lang natin siya. And then, sending OTP means check your email will receive message like this. Kopya. OTP verification. Check na natin. Balik tayo sa ano. Gawa lang tayo ng Gmail. So, I'm using chat GPT. Okay. Natin share with you sa Expo Bracket Tracer. So, wala namang nag-send. This is because your OTP verification registration is this OTP valid for 10 minutes. Yung ano lang pala to. Design lang. So, integration with SMS providers. So, check lang muna natin. Check lang muna natin yung app natin. Try natin refresh. Or sa registration. Try natin. Kahit ano na. Let's say 0922 and 45. Okay. 1 to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so walang nangyaring masyado. So, let's check it. Or, balik tayo dito at the same time here. So, try lang natin yung ano, kunin yung app password na binigay sa atin. So, saan na yun dito? Oops, saan napunta yun? Yun. Saan na yun? Ba't nawala? Sana nasa ano ko pa. So, by the way, balik tayo dito sa may email. And then yung password is ilagay natin yung ano, yung binigay ni ano kanina. So, saan na yun? Main email, SMTP, password. Wala naman siya valid dito. So, try nga ulit natin. Gawa ulit tayo. Let's say, Laravel ulit. Delete na lang natin yung una. Yan. Laravel. Generating a password. Oops. Ulit na naman. Laravel. 830 na pala. Copy natin to. Then siya yung ilalagay natin doon. Yan. Tapos, check natin si tawag dito. Balik tayo dito.
yung ginawa natin kanina, which is the, oops, sa may email, wait lang nga. Dapat tayong ginagawa sa controllers, no? Mhm. Mhm. May controllers. Okay, so ang ginawa natin is OTP. OTP. Yan. This page isn't working. Bakit? So, wala pa tayong ano dito, web. Alright. So, may controllers. So, alisin na muna natin to, okay? Alisin na muna natin to. And then, so, ayun. Dapat pala walang ano, walang ganito to. So, wait tayo ulit. Terminal ulit. Ma-migrate lang natin. So, PHP, artisan, migrate. Okay. So, already exists kasi nagawa ko na siya kanina. Kasi existing na rin si users natin. So, parang dinagyan ko lang ng ano, ng column na OTP para sa OTP natin. So, balik tayo dito. So, if i-check natin si ano, localhost, check natin if meron nang nag-send or receive doon na ano, OTP. So, bali may ginawa tayong OTP na column. Ayun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6. What the hell? Ulit. So, yun. So, users tables is already created. So, dahil may ano na tayo, users na tayo na table, pero, yun. So, yung dinagdag ko lang naman is yung column name na OTP. Kasi ito natin makikita yung ano, OTP natin na first. So, let's refresh this thing in Laravel sa users. Then, supposed to be may user column na dito, which is ito. And then, yun, andito na yung ano natin, nag-send na OTP. So, 865869. So, ang next na mangyayari dito is um, control is naman na natin. So, ayun, nagawa na natin siya. So, si user 616 na. So, try nating mag-log in. Log in or log out. Then, log in. Ay, register lang muna. Register. Yan. And then, out controllers register. Ano mangyari dito? TP controllers register. Oops. May napalitan ako sa ano. Log in na lang. Yan. So, ang gagawin niya, wait lang. So, ang gagawin natin ngayon is, may mali pala ako sa ANV kanina, which is tong email, nakalag yan. May ganito siya. So, gagawin natin ngayon is, naglalagay tayo ng ano, parang OTP sa may users table natin. So, PHP, artisan, make, migrate, dash dash, table, equals users. Then, insert lang natin. So, created successfully. And then, ang susunod is, wait lang. So, ayun, medyo natagalan.
So, balik tayo dito. So, this email was already have been taken. So, ang gagawin na lang natin is i-delete na lang muna yung mga ano. Kasi wala na akong email eh. Delete na lang muna natin silang lahat. Yung mga users dito. Okay. So, yun. After deleting that is balik tayo sa registration. Then refresh lang natin. So, main email ulit. Ronnie. Okay. Contact. Ito ulit. Password. Let's say 8 na 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yan. I'm not a robot. And create account. And then, account created successfully. So, invalid credentials. Try lang natin ilagay. Main email. And Control A. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, login natin. Bakit kaya invalid? 1, 2. Try to access array offset of value of type null. Bakit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Check natin to. Okay, trying to access array offset of value type null. So siguro is kailangan na nung OTP. So try lang ulit natin. Back natin dito or check natin yung Gmail natin. Baka may nag-send. Gmail. Yan. Try nga natin i-access yung ginawa natin kanina. Hmm, ano na yun? OTP. TP. Mail. Message. Ano pa yung ginawa ko? I think dalawang ginawa ko. University of Pangasinan, Learning SP. So wala pa rin naman ano dito. So check ko lang yung ano. Ginawa ko kanina, out controller. Hindi siya sa controller, sa may resources. And then, ano na yung ginawa ko kanina? Sa may emails, OTP date. So, may ginawa din ako OTP mail message. OTP mail message.php. So, check lang natin yung um, OTP mail message. OTP mail message. Or yung na OTP not found. Check lang ulit natin. Control S. Sa controller. Mm. Then, copy na lang tayo dito ng isa. Post controller logout user. So, ano dito? Control C. And then, Control V. Then, let's say, use to OTP verification message. Message yan. So, let's say, um, OTP mail message. And then, copy lang natin to. Control C.
And then, yung is ito yung message, ganun na rin yung name niya. Okay. And then, muna tayo ngayon sa controller. Ano yung nilagay ko dito? Magawa na lang tayo ng function. May, nandito pa rin to yung error na eh. Okay, so, public function OTP mail message. Ang gulo-gulo na ng ano, type ko. Tapos, return Q. Tama ko nilagay yun, out. Okay. Out that OTP mail message. OTP mail message. Yan lang natin. So, check natin ulit. OTP mail message. Get methods not supported for optimization. Okay. It's gonna be a post. Yan natin yung post. Okay. Pareho. And try natin yung get. Yan. Check natin. Get methods not supported root is supported. This post. OTP code. Undefined variable OTP code. Bakit? Bakit? Check natin ulit sa si mail natin. Nasaan na si mail? OTP mail. Okay. OTP code. Pass to the OTP to the view. Yan. So, after copying lahat ng nasa module, try na natin ulit. Puro errors na kasi. So, pero ayos lang naman. So, email. This email has already been taken. So, mount ako ng account kanina. So, probably, delete na lang natin siya dito. Nandito yan for sure. So, ayan. Grabe, pang 9 ko na pala. Delete. Puro error na eh. Then, ngayon, parang nagawa ko naman na. Sana. So, asan na tayo ulit? So, balik tayo sa registration pa. Refresh lang natin. So, gamit kong email is main email. Ito, contact. Tapos, sops. Mountains. Ganito na. Kanina wala to ah. Yan, so, try natin i-create. Tagal na. Sana okay. Failed to authenticate on the same TV server. The username and email G01. Using the following authentications: login 10, auto authentication login, turn expected response 2P5 badcat. Your message will be triggered identification service, password required. For more information, go to the Google support. Okay, so hindi ko alam. So I think sa may ANV file to, i-modify ko na lang siya ulit. Ito yung captcha, saan ka na dito? Kasi dalawang email nilagay ko dito.
So I think may sinasabi kasi kanina na ano eh, app password. Siguro may connected siya doon. So try ulit natin. Check natin yung module. Um, Sino ulit siya? Medyo mahirap. Hindi na atakali yung SMS. Oh. Anong oras na yun? So, check nga ulit natin. So, may apps. Yung pinakaunang ano. Hindi ko magagawa yan ah. So, module 8. Okay. So, ito. Paano to? Baka naman ito yung ilalagay sa may password or sa username. Generated app password. Ano ba ito makikita? Wait lang. So, ito ba yung kanina? Ito. Ano ba meron dito? Simulan ng tawag sa'yo. Laravel app. Yung ano na lang natin. Yung TP security. So, next natin. Ha? TP. Ano ba meron dito? Baka ito yung lalagay na ano. Balik na tayo sa may ano. Notification log in later expected code applications with password. So, try natin. Saan na yan? Saan ko na ilalagay yun? Kakaroon yun. So, siguro yung app password. Then, try lang natin ulit. May error na. Sabi dito, error will exists. Hindi ko alam. So, try natin i-refresh. This page isn't working right now. Can't currently handle this request. Bakit? Try natin alisin yung spaces nyo doon. Kasi halos walang space dito. So, try lang. Ayan. Refresh natin. Oops. Ayaw talaga. Bakit? Hindi, may space pa dito. Oops. So, bumalik dito. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stairs. Maraming stairs dito. Ayan. 1, 2, 3. Verify. So, ulit. Ulit tayo dito. Alisin natin. Mag-start tayo ulit.
Ayun. Sheesh. Kanina ka pa. So, account created successfully. Please verify your OTP. So, sana nga meron na, no? So, check natin. Saan na yung ano dito? Ba, so, sana nga meron na. Saan na yung botik na yan? Wait na nga lang. Ayun. Tangina mo. So, ayun. Laravel. Woo! Tapos, copy natin to. Control C. Tapos, balik tayo sa may dito. Control V. Ayun. Okay. Attempt to read property OTP not null. Ano na naman to? So, OTP success. Naka-success naman pero OTP verified successfully. So, bakit? Attempt property OTP on null. Hindi siya nag-generate. Hindi, nag-generate naman siya. Wait lang. Miss lang natin. Ayun na. Main V. Verify session equals file. Mhm. Okay, so gumamit tayo ng database. Let's try na do the file 1. Yan. File. Say verify OTP. Okay. Page expired. Um, can we do register again? So, i-delete ulit natin to. Can I delete this again? Dami pa lang nagawa. Then, try natin mag-register ulit. Register. And then, main email 01@gmail.com, contact, password, let's say, all of 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. I'm not a robot, then 5 seconds. Okay, okay. So, verify natin. Account. Medyo mahirap to. Okay, so i-check ulit natin yung OTP natin. University of Eastern Pangasinan. File is a LDB ratio architecture. When we do refresh this, I think, or mali email to. I think mali na. So, it's supposed to be yung isang account ko. Wala dito. So, dito siya sa kabila. Okay, so ayun, OTP mail again. And then, Laravel, try natin pag ito. Okay, Control C. And then, balik tayo doon. So, ito na, tapos, Control V. Supposed to be login successfully. Boom.
Sana naman umayos na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oops. Ah, supposed to be. Wait, testing natin. Supposed to be, sa login siya makikita. I mean, verify. So, control C natin to. Balik tayo dito, then paste natin. Sana mag-login. Okay, is admin. Code undefined is admin. Okay, so hindi ako naggawa ng default na na rule kay users table na dapat users wala akong nagawa pero I just can figure it out here and then parang manually ko na lang na nilagay siya dito as user. So if try natin again, sana naman gumana na. Okay, so natin pa lang kasi yung user pa lang. So I think ano gagawin natin dito? Okay, so try natin gumawa ng ng tawag dito ng another user pero yung role niya is admin. So name is admin, email is admin at gmail.com. Tapos password niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. User and gonna be admin. Okay. Token null created. Okay, let's leave it there. So let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Name. Okay. Gawin natin to. Okay, now wait tayo sa users. So may naka-admin na dito. So try natin ulit. So ayun, I just figured out offline kasi na ko na so I just figured it out offline na what do you call this? Na meron akong role pero wala siyang default value na dapat user. So kanina nakanal to parehong dalawa. So that's just the problem din naman. Okay, so ang ginawa ko is manually ko na nilagay yung dalawang users pero nagka-error pa rin. So sa migration ko na lang siya Phoenix which is here database sa users pa lang. Okay, by the way. And then to nilagay ko is admin then yung role niya is admin. Then sa mga magre-register naman is user tapos yung role niya is user. Okay, so yeah, gonna do it again or yeah. So i-delete na lang natin si user. Yan. Then mag-create na lang tayo ng
bagong account control A, tapos yung main email ulit. Tapos concat or contact. Then password natin is all na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then robot. Naging version 3 tong ano ko siguro sa updated kanina. So, bicycles. Yeah. Then just wait na lang. So yung OTP, check natin sa inbox natin. Pero hindi ito yung account na ginamit ko eh. Ito. And then ito. Your OTP is 426889. Control C. And then balik tayo dito. Paste natin. Yan. Verify. Then log in. Hindi ito yan. Control A. Tapos yung email natin. Yan. Tapos wala na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, medyo matagal to Okay, so another OTP on login. Bakit ganun? So, kunin na lang natin. 513455 control C na lang. So, balik tayo dito, then paste natin. Hopefully, mag-login na. Ayun. So, yun lang po. Kahit medyo nag-search ako konti about it. Pero goods pa rin naman. So, yun lang po. Thank you.